Gayunpaman, salungat sa kanyang mga inaasahan, walang ibang tao sa palikuran. Lumingon ang bayani at tiningnan ang karatula para sa palikuran ng mga kababaihan. Iyon lang ang natitirang lugar kung saan maaaring magtago ang kanyang magnanakaw. Sa pagpasok sa loob, kumatok si Michael sa tanging saradong cubicle, sinabi sa lalaki na lumabas, na sumigaw ng may tumatalang boses na may Meniochis dito. Buntong hininga ang bayani at sinabi na sa kasong iyon ay wala siyang ibang pagpipilian, pagkatapos ay sinipa niya ang pinto sa isang sipa ng kanyang paa. Maraming bagay mula sa pampaganda ng babae at isang rolyo ng toilet paper na nagkataon na nasa kamay ang agad na lumipad sa kanya. Sa pagtanggal ng mga piraso ng papel, sinabi ni Michael na napakabihira ng kakayahan ni Fred, kaya nitong baguhin maging ang kanyang boses. Dikit na dikit ang lalaki sa dingding sa takot, nakasuot ng maikling shorts ng babae at isang t-shirt na may medyas. Matapos itong suriin ng maingat, napansin ni Michael sa kanyang sarili na ang kakayahang ito ay hindi makapagpapabago sa mismong anyo ng katawan. Ibinaba ni Fred ang kanyang ulo nang may pagkakasala at humingi ng paumanhin sa bayani, lubos na nauunawaan ang kawalan ng pag-asa ng sitwasyon. Ibinabalik ang kanyang pitaka sa backpack ni Michael, ibinigay niya ito sa kanya. Sa pilitang ngumiti ng nag-aalinlangan, agad na binuksan ni Michael ang kanyang backpack at tiningnan kung naroon pa rin ang lahat ng kanyang gamit. Sa pagtiyak na walang nawawala, isinabot niya ito sa kanyang balikat at nagtanong ng may banta kung tiningnan ni Fred ang loob. Sumuko siya sa takot at sumagot na hindi niya ito kailanman binuksan. Nasiyahan ang sagot na ito sa ating bayani at, sa pag-aayos ng kanyang salamin, pinayuhan niya ang lalaki na maghanap ng normal na trabaho sa hinaharap at maging mabait. Pinagsama-sama ni Fred ang kanyang mga palad at nangako na hindi na siya magnanakaw kon inuman at nagpasalamat kay Michael sa pagpapatawad sa kanya. Dito siya pinigilan ng bayani at nagtatakang nagtanong kung kailan niya sinabi na papatawarin niya ang sinuman. Ang sumunod na nangyari ay lubhang ikinagulat ni Fred at naging sanhi ng kanyang pagkawala ng malay. Pagkaraan ng ilang sandali, nasiyahan si Michael sa bagong kakayahan na kanyang natanggap at naglakad patungo sa labasan. Bagamat sinabi niya kanina na hindi na siya magnanakaw ng mga kakayahan, kasalanan naman na hindi labanan ang ganoong tukso. Ang kakayahan na kanyang natanggap, ang changing clothes, ay nagpapahintulot sa kanya na magpalit ng damit kahit saan sa isang galaw ng kanyang kamay. Bukod pa rito, nagbibigay din ito ng espasyo sa imbakan. Nagpasya si Michael na huwag nang maghintay at agad na ginamit ang kakayahang ito bago lumabas. Isang sandali lang at ang kanyang anyo ay ganap na nagbago. Sa halip na luma at simple, siya ay nakasuot ng isang bagong suit ng itim na jacket, shirt na may kurbata, at pantalon, at sa halip na salamin ay mga lente. Sa paglabas, tiningnan niya ang kanyang sarili ng may kasiyahan, masayang iniisip na ang kakayahang ito ay hindi kapani-pani walang maginhawa at kapaki-pakinabang. Sa mismong sandaling iyon, nilapitan siya ng dalawang pulis na nakasuot ng uniforme na nagsabing nakatanggap sila kamakailan ng mensahe mula sa isang mamamayan na may sumisigaw tungkol sa isang Meniochis sa palikuran ng kababaihan at nagtanong kung may alam si Michael tungkol dito. Sumagot siya na narinig din niya ito at, itinuro ang palikuran, sinabi niya na nakita niya ang isang Meniochis na nagkukubli doon na kumikilos ng kainahinala. Pagkaraan ng ilang minuto, inilabas ng mga lalaki ang walang malay na si Fred na hawak siya sa magkabilang braso. Napanood ng bayani ang larawang ito nang walang anumang pagsisisi. Inisip niya na ang ilang may-ari ng kakayahan ay hindi karapat-dapat sa mga ito at tiyak na aayusin niya ito. Isang linggo pagkatapos, sumakay siya ng taxi papunta sa gusali na ang address ay ipinadala sa kanya ni Alex. Nang huminto ang sasakyan, binayaran ng bayani ang driver at binuksan ang pinto, lumabas. Matagal nang naghihintay si Alex sa pasukan at napansin ang pagdating ng kanyang kaibigan, kinaweya niya ito ng may masayang ngiti sa kanyang mukha, sinasabing nagawan na niyang maghintay sa kanya ng matagal. Hindi ibinahagi ni Michael ang kanyang masayang mood at pagod na nagtanong kung ano ang napakahalaga na gustong sabihin ni Alex na kailangan niyang pumunta dito. Ipinatong niya ang kanyang braso sa balikat ng bayani at, nang may parehong ngiti, sinabi na hindi lang maniniwala si Michael kung sino ang nakita niya sa nightclub.
Sa walang pakialam na tono, nagtanong ang bayani kung sino ang napakahalaga na nakita ni Alex doon. Tila naghihintay lang si Alex sa tanong na ito at sinabi na ang kasintahan ni Michael na si Valeria na nagtatrabaho doon bilang service staff. Siningayta ng tingin ng bayani ang kanyang kaibigan at pagod na ipinaliwanag na hindi niya kasintahan si Veronica at nagtanong kung bakit sinasabi sa kanya ni Alex ang lahat ng ito. Tinulak ang kanyang kasamahan patungo sa pasukan ng club, sinabi ng lalaking may blonde na buhok na maaaring itigil ni Michael ang walang saysay na pagkukunwari sa harap niya, sa sandaling nasa loob sila, makikita at mauunawaan niya ang lahat. Sa sandaling tumawid sila sa pintuan ng gusali at pumasok sa loob, lumaki ang mga mata ng ating bayani sa pagtataka ng literal na agad niyang napansin ang pamilyar na mukha ng kanyang kapitbahay na si Valeria, nakasuot ng matapang na costume ng kuneho at may ngiti sa kanyang mukha, sumasayaw sa poste sa kanyang entablado na napapalibutan ng isang uri ng kulungan. Sumayaw siya na inuugoy ang kanyang mga balakang mula sa gilid patungo sa gilid sa malakas na palakpakan ng mga manunood. Biglang lumitaw ang takot at pagtataka sa kanyang mukha. Napansin ni Valeria ang pamilyar na anyo ni Michael na kasama ang kanyang kaibigan ay naglalakad patungo sa mga sofa. Kinuha ng mga lalaki ang isa sa mga walang laman na mesa at nag-order si Alex ng inumin para sa kanyang sarili at sa kanyang masungit na kaibigan. Sumisip-sip ng kanyang cocktail, itinulak niya si Michael na nakaupo at nakatingin sa mesa sa buong panahon, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang baba, at sinabi na hindi siya dapat malungkot dahil marami pa ring magaganda sa mundo bukod kay Valeria at ngayon, habang nasa kanyang teritoryo sila, dapat mag-relax at mag-enjoy sa sandali ang bayani. Pagkatapos nito, itinaas niya ang kanyang kamay at kinawayan ng dalaga na nakatayo malapit, sinasabing lumapit sila. Agad nilang sinunod ang kanyang kahilingan at huminto sa harap ng kanilang mesa na may ngiti sa kanilang mga mukha. Itinuro ni Alex ang mga dalaga ng paisa-isa at ipinakilala ang bawat isa kay Michael. Pagkatapos ay itinuro niya ang lalaking nakaupo sa tabi niya at sinabi na ito ang kanyang matalik na kaibigan. Agad na umupo ang tatlong magaganda sa tabi ng ating bayani, nag-aalok na magsaya ng magkasama. Maingay din sa katabing mesa, nakaupo na napapalibutan ng dalawang dalaga. Ang isa sa mga lalaki ay sumigaw sa pagkadismaya na napakasamang swerte niya ngayon dahil kung hindi kinuha ng kanyang kapatid ang kanyang kotse, hindi sana siya matatalo. Nakaupo sa tapat niya, inabot ni Logan ang pinjutan ng tawag at kalmadong sinabi na talo si Austin sa karera at dapat lang niyang aminin ito sa halip na sisihin ang kotse. Sumagot si Austin na hindi makapasok si Logan sa panig ng kanyang ama kaya kinailangan niyang maging bodyguard ng kanyang anak. Huminto siya, tumawa, at nagmungkahi na marahil ay dahil hindi kayang isara ni Logan ang kanyang bibig. Ang kanyang mga salita ay nagpasaya sa mga lalaki at, nang may pagtaas ng ngiti sa kanyang labi, sinabi niya na hindi ito dapat maging problema sa isang ordinaryong tao na nilimitahan ng isang C-rank hero na tulad niya. Nagkayam ng dila ang lalaki sa pagkadismaya at, tumalon mula sa kanyang upuan, binigyan ng malakas na sampal ang dalaga na nagboluntaryong maglingkod sa kanilang mesa, sinasabing walang kwenta lang ang kanyang mga kakayahan. Hawak ang bote ng alak na dinala ni Valeria, nagtanong si Austin ng may paghamak kung paano siya makapagdadala ng isang bagay na ganito Karumi. Nagpakita ang kanyang mukha ng matinding pagkayamot na sanhi ng mas maraming salita ng kanyang sariling guard kaysa sa walang lasa na alak, ngunit hindi niya ito mailabas sa bayani dahil ang tanging nasa kanyang kapangyarihan ay ang takot ng dalaga na nagtatrabaho dito. Binuksan ang bote, ibinuhos niya ang laman sa ulo ni Valeria. Naging hindi sinasadyang saksi si Michael sa hindi kaaya-ayang eksenang ito at malapit nang tumayo at lumapit sa kanya, ngunit pinigilan siya ni Alex nang may pagka-excite, sinasabing huwag kumilos ng padalos-dalos. Si Austin ay medyo malaking tao, 6 na talampakan ang taas, ang pangalawang anak ng isang A-rank hero, ang mechanical hero mula sa kumpanyang Olympus, lalo na dahil mayroon din siyang bodyguard, isang C-rank hero, ang Flame Fist, at ang isang ordinaryong tao ay walang laban sa kanila. Sumagot ang bayani na hindi siya makikipag-away, pupunta lang siya sa palikuran. Walang ibang pagpipilian si Alex kundi ang bumantong hininga ng malalim at bitawan ang kanyang kaibigan. Nakaupo si Valeria sa sahig sa buong panahong ito,
hindi naglakas loob na itaas ang kanyang ulo. Bumalik si Austin sa mga dalaga sa sofa at nagbigay ng utos sa mga waiter na lumapit upang paalisan ang dalaga. Agad nilang sinimulan ang pagpapatupad ng utos. Ang isa sa kanila ay kumuha ng isang bote ng alak na nakatayo sa mesa at sapilitang nagsimulang ibuhos ito sa bibig ni Valeria, hawak siya sa ulo. Handa na ang dalaga na sumuko sa kanyang kinabukasan nang biglang may nagtulak sa waiter, inilayo siya. Napalaya mula sa mga kamay na humahawak sa kanya, iniluwa ni Valeria ang lahat ng alak na ibinuhos sa kanya at nagsimulang aktibong umubo. Nang hindi tinitingnan ang kanyang direksyon, sinabi ni Michael na narinig niya na narito ang anak ng mechanical hero. Agad na nagulat si Logan nang lumitaw siya at nagtanong ng seryoso kung sino siya. Nakaupo si Austin sa likod niya, nagbubuhos ng isa pang dosis ng alak at sinabi ng relaxed na tono na isa lang siyang taong nagmamadaling makarating sa kabilang mundo. Lumubog si Michael sa isa sa mga silya sa tapat at sumagot na isa lang siyang taong gustong makipagdeal kay Batang Master Austin. Sinulyapan ng lalaki ang ating bayani nang may malabong tingin at nagtanong kung anong deal ang pinag-uusapan nila. Nagpakita ng pag-aalala ang mukha ni Logan at, sa paglingon sa kanyang alaga, sinabi niya na gabi na at dapat na silang umalis sa lugar na ito. Hindi nagustuhan ni Austin ang mga salitang ito, tumalon siya, itinapon ng isang bote ng alak sa isang security guard na nakatayo malapit at sinabi ng may pagkayamot na hindi siya dapat manghimasok kapag may nagsimulang magsalita tungkol sa isang deal. Ang pag-uugali ng lalaki ay malinaw na ikinagalit niya, ngunit walang magawa si Logan. Sa pagkawala ng interes sa kanyang laging nakakainis na bodyguard, lumakad ng ilang hakbang si Austin at nagtanong kung anong deal ang inaalok sa kanya ni Michael. Sinubukan siyang pigilan ni Logan sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang kamay sa kanyang balikat, sinabi niya na ang lalaki ay masyadong lasing at dapat na siyang magpahinga. Pagkatapos nito, naghagis siya ng isang masamang tingin sa direksyon ng ating bayani at bumulong na siya mismo ang makikipag-usap sa payaso na ito. Samantala, nakakuha na si Michael ng baso na puno ng matapang na likidong amber at, sa pagkarinig sa mga salita ni Logan, sinabi niya na laban siya sa karahasan ngunit idinagdag niya na pinigilan siya ng lalaki sa pag-uusap tungkol sa mahahalagang bagay sa Batang Master kaya kailangan niyang talikuran ang paniniwalang ito at turuan siya ng leksyon, at ibinalik niya ang baso sa mesa. Dahan-daang tumindig si Michael mula sa kanyang upuan, hindi inaalis ang tingin kay Logan. Nagawa na niyang balutin ng benda ang kanyang mga kamao at, inaktibo ang kanyang kakayahan, sinabi niya na makikita pa rin nila kung sino ang magtuturo ng leksyon dito. Sa pagpasok sa isang forma ng pag-atake, at may apoy na sumisiklab sa kanyang nababalot na kamao, binalaan ni Logan ang kanyang kalaban na hindi siya magpapakita ng formalidad sa kanya. Nakatayo si Michael nang walang galaw, pinapanood ang mga kilos ng lalaki. Sa panahong ito, nagtipon na ang isang grupo ng mga tao sa paligid, gustong manood ng isang laban sa isa sa mga bayani ng live at nagawa ni Valeria, sa tulong ng kanyang kaibigan, na bumangon mula sa sahig at magkasama silang pumunta sa palikuran upang hugasan ang alak sa kanyang buhok at mukha. Sa pagpapasya na huwag magpatagal, agad na inatake ni Logan si Michael. Sa paglapit sa ating bayani, lalong nalito ang lalaki kung bakit nakatayo lang ang kanyang kalaban at tila pa nga ay umiiwas. Gayunpaman, nang mapanganib na malapit ang kanyang kamao, lumayo lang si Michael at nagtanong ng may pagkabagot kung iyon lang ang kaya ni Logan. Tumawa siya at sinabi na hindi dapat ganoon ka-naive ang kanyang kalaban dahil mula nang siya ay naging bayani, walang kalaban ang nakaligtas sa pag-ataking ito. Pagkatapos ng mga salitang ito, kinawian niya ang kanyang kamay at isang malakas na agos ng apoy ang sumugod kay Michael. Ang ibang mga club-goer na nakatayo malapit ay tumalon sa gilid sa takot sa nakita. Ang apoy ay napakalakas na tila kaya nitong kumalat sa isa sa kanila at sunugin sila hanggang sa lupa. Pinanatili nila ang kanilang nag-aalalang tingin sa anyo ng lalaki na ang katawan ay ganap na nilamon ng naglalagablab na apoy. Sa kanilang pagtataka, walang narinig na sigaw ng sakit o anumang iba pa. Biglang lumabas ang palad ni Michael mula sa kapal ng apoy. Sa sumunod na sandali, walang anumang bakas na natira sa haliging apoy na bumabalot sa kanya. Ang apoy ay nawala lang sa hangin at isang ganap na walang pinsala na lalaki ang lumitaw sa harap ng lahat.
Maging ang kanyang kapa ay ganap na buo.